Okay, good afternoon. So, itong dala nating sasakyan po ngayon is itong ating Suzuki Carry na FB body. So, nakuha po natin ito ng February 2021. So, 3 years na po itong unit natin. And ang ating odometer is 97,149. Okay? So far, ano po ba ang naging mga experiences natin dito? Mga naging likes and dislikes natin, kung meron man. And then worth nga ba yung pag-invest dito sa gasoline type ng ganitong sasakyan versus pag kumuha tayo ng FB body na yung talagang L300 from Mitsubishi, which is yun po ang talagang naging start ng ganitong klase ng katawan na talagang kumbaga for many years yung L300 FB po ang parang pinakamaraming tumatakbo sa kalsada kasi napaka-versatile po na unit for private use, for business. Napaka-versatile niyang gamit. So dito po nung nilabas itong Suzuki Carry, wala po siyang option for diesel. So gasoline lang siya. Kaya siguro po kahit yung mga gasoline stations nalilito sa unit na to kasi ang nasanay sila yung FB. Kaya nagkaroon po kami ng experience na one time na lalagyan itong Carry ng diesel. So buti na agapan po, kaso very late na nung malaman na diesel ang naikarga. So ang ginawa po is inilagay na lang siya sa isang lugar kung saan pwedeng i-drain yung naikargang fuel. And then tinanggal din po lahat ng fuel lines para sure na walang natirang diesel sa fuel system niya. So simula noon naglagay kami ng sticker sa cover ng fuel tank na gasoline sticker para malaman na hindi po ito diesel. So yun yung naging isang effect sa ganitong body. Okay? Pero overall po, sasabihin ko na very happy kami sa performance ng unit na to. So imagine for the last 3 years, naka 97 na siya. So actually parang above normal usage na average of 10,000 per year. Ito po is 97,000. So kung titingnan natin yung tinakbo niya, parang kung 10 years ang average, so parang 9 going 10 years na. So 3-year-old unit na 10 years old almost ang kanyang na-service na. So far ang ganda pa rin niya, patakbuhin. Kaya lang makukukan po natin, mafe-feel natin na yung mga ingay sa body niya kapag ganitong malubak, noticeable na versus nung una na bago pa siya. And then ang natatandaan ko po na major lang na ginawa rito with that span of 3 years is nagkaroon ng leakage sa may transmission area, sa may propeller yata, yun yung connecting sa propeller. So far yun lang yung pinaka major, pero engine wise, knock on wood, salamat sa Diyos na kahit continue siya na tumatakbo, wala pong naging major issue itong Carry natin. So kung ako po yung bibigyan ng chance ulit, may pa-check akong clear blind spot. Okay. So kung tayo po ang bibigyan ng chance ulit na kumuha ng ganitong unit, then kukuha po tayo ulit. Kaso nagkaroon siya ng para sa akin parang kwan sa pricing, kasi tumaas po siya ng medyo malaki. Nung kinuha namin ito is parang 610 lang po yata 3 years ago.
pero ngayon nasa 700 plus na po yata, or almost 700. Pa-verify na lang po. So kung pupunta let's say sa 700,000 range, ang L300 FB na bago, yung Euro 4 na, is nasa 900 po yata kapag merong mga promo. So with that 200,000 difference, worth pa ba nakuhanin itong carry versus sa FB? So kung ako po yung tatanungin, pupunta po ako sa diesel type, which is sa L300 FB. Bakit po? Kasi mas malakas po ang payload nun, mas malakas ang torque kasi diesel engine and bigger engine, and then experience wise, proven na po ang bingsan ng security ba? Diretso. So historical wise, tested na natin ang L300 FB for many years, na ginagamit na siya sa industriya, business and personal, again for private use. Ang hindi ko lang po masasabi is yung new engine, kasi hindi po kami nagkaroon ng experience sa new engine na nilagay sa FB. Meron po kaming isang FB, yung makina ng Pajero ba yun, for hindi ko matandaan kung for the R35, parang ganyan po yata. So yung makina ng Pajero is talagang tested na po yun. Kaya lang it's time na kailangan i-upgrade yung bagong generation ng FB due to the European requirements ng carbon emission. So kailangan nilang i-upgrade to Euro 4. So ang naging penalty nun, talagang hindi na siya pwedeng i-mass produce with the old engine, kaya sila naglagay ng bago. So yung nilagay na bago po is mas malaki, kaya naging ganun po ang itsura nung new FB. Itinaas po yung body niya para ma-accommodate yung slightly bigger and higher engine. Okay? Yun po is para sa akin lang. Para sa akin is worth na i-consider na pumunta na lang sa FB kapag 200,000 lang po ang difference. Pero pag pumunta na sa 300,000, then again, it's something na pwede pa nating i-balance between 300,000 na gasoline, na difference ng gasoline engine and diesel engine. Okay? So kung nakuha lang po sana namin noon yung drop side version nito, nasa parang 590 lang yata noon, or sorry, nasa 510 I should say nung unang labas niya. Kaya lang hindi na siya na-consider, so parang napunta tayo sa situation na sana naglabas din tayo ng drop side that time. Kaya lang yun po, so yun yung mga decision making na minsan kapag kailangan nating mag-decide, we have to be clear with our decisions para hindi po tayo nagsisisi sa huli. Kung gusto natin at sa tingin natin kailangan natin at ma-afford natin, sa tingin natin is worth yung price, then go for it po. Kasi talagang sabi nga nila, nasa huli yung pagsisisi. But anyway, hindi naman po sa ganung pagsisisi na sobra, kasi yung hindi po naibili sa drop side body niya, na i-divert naman namin yung funds sa Ford Ranger XL na 4-wheel drive naman. So which is nung lumabas siya, talagang din sa separate story naman yun sa Ranger, dahil talagang nung lumabas siya, i-compare mo siya sa isang best-selling pickup with that 4x4 category and the cheapest variant, and talagang very happy po kami doon naman sa performance ng pickup niya. But that's for the pickup side. Okay, so yun po. Again, for 3 years usage, na almost 10 years ang life niya based sa mileage na na-cover niya, very happy po kami rito sa Suzuki Carry na to. So actually, hindi pwede na nating i-consider to na hindi lang 3 years
owner's review, kundi pwede na nating ilagay na almost 10 years with an average of 10,000 kilometers per year na usage. Okay? So again, 97,152, and talagang non-stop po sa pagtatrabaho ito, and so far hindi naman po tayo binigo sa mga missions natin sa trabaho. Okay? So yun lang po. Aesthetics wise, very simple, yet very friendly. Kung ano mga kailangan mo, nandito na lahat sa gitna. Talagang simplicity talaga ang kinuha nila rito. Ang pag-design nila rito. Okay? So yan po. At mamaya ipapakita ko po yung condition niya na after 3 years of operation, kung ano na yung mga naging unintentional damages niya, mga anyway, sa pan lang naman po, sa body, talagang hindi po maiiwasan na kahit anong ingat ng mga kasama natin is talagang magkakaroon ng accident. Okay? So ito po ang kanyang upholstery. So after 3 years, nawala na yung kanyang covering na plastic. So far okay pa lahat. Instrument wise, wala pong nakuan sa electrical niya, wala pong nasira. Air conditioning, I think for the last 3 years po itong air conditioning niya hindi pa na service, so I think ipa-June na natin. Do maganda pa po yung lamig niya for the last 3 years na ginagamit. I'm not sure kung na-servicean na po ito, i-double check ko na lang po. Pero kung hindi man, at least kailangan na rin pong maservisan para mas maganda po yung kanyang cooling efficiency. Okay, sa mga side panels, okay pa siya, clear pa. And ang napansin ko lang dito sa ibabaw is nagkukan po, parang yung luma na nagmo-molds ito. Ito po, siguro kulang lang sa maintenance or dahil sa dami na ng pinuntahan niya, talagang magkukan din po siya, magwe-wear out siya. Okay, so ito po, mga tinalian na siya, so siguro nahulog yung screw nito. So hindi naman dahil nasira, kundi nahulog siguro yung security screw niya, so ihanapan na lang. Kaya lang ngayon po naging made in Italy siya. Pag sinabi po namin made in Italy, ditali. So yun po yung pinang i-inspect namin. Okay guys, so yan, naka made in Italy na naman, then alam na nila na tinali-tali na lang. Okay, so yan po ang ating 3 years by number of years, but almost 10 years by actual usage kung in-average natin ng 10,000 kilometers per year ang usage. Okay? So yan lang po, at sana makatulong itong review na to para sa mga nagbabalak na kumuha ng ganitong unit. And hindi po ako updated kung how much na ang price ngayon, pero hindi na daw. Balik tayo sa Union Bank. Okay, so kayo na po ang bahalang mag-decide kung worth pa ba difference sa L300 FB, kasi yun lang naman po ang kanyang talagang direct competition sa segment na to. And ang isang kagustuhan ko po sa unit na to is yung itong turning radius po niya. Napakaganda po, napakalaki. So ang daling magmaniobra. So parang kukunin niya lang yung kalahati ng other side kapag mag-make a U-turn tayo. Okay? So salamat po ulit, and sana nakatulong po itong information na to regarding sa Suzuki Carry FB body. Okay? Salamat po. Okay, good afternoon. So ito na po yung kanyang exterior. So after 3 years by number of years, pero almost 10 years by mileage,
based on 10,000 kilometers per year. So ito po yung kanyang sumabit sa isang gasoline station. Hindi nila napansin yung barrier. And ito po yung sinasabi ko na nilagyan na lang ng gasoline sticker para hindi malagyan ulit ng diesel. Okay. So far so good naman po ang body sa kalawang. Yun po yung natatanggal na yung rust proofing niya. Kasi nung bagong kuha, pinalagyan po namin kagad ng rust proofing na layer. So far so good ang body. Maganda po siya. Ito po yung battery compartment. Okay. And may mga tama po, sabit-sabit sa side. Okay. So yan po ang ating Suzuki Carry FB body. 3 years review.